Gamit ang lahat ng kanyang lakas na natitira, sinisikap ni Melanie na humukay sa lupa upang subukang makatakas mula sa Wendigo na isang halimaw. Sa kasamaang palad, hinawakan ng nilalang ang kanyang mga binti at hinila siya pabalik, kaya sinipa niya ito sa mukha upang maalis ito sa kanya at patuloy na naghukay. Sa kalaunan, nagawa niyang lumabas para lamang matagpuan ng Psycho. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, sinabing hindi na siya maaaring mamatay muli, ngunit pinatay pa rin siya ng Psycho gamit ang piko. Makalipas ang isang taon, ang kapatid ni Melanie na si Clover at ang kanyang mga kaibigan ay nagmamaneho sa lugar kung saan nawala si Melanie, umaasa na makahanap ng ilang mga pahiwatig. Ang huling mensahe na nakuha nila mula sa kanya ay isang video na ni-record niya sa harap ng isang gasolinahan kung saan ipinaliwanag niya na hindi niya kayang manatili sa bahay pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Dumating ang grupo sa parehong gasolinahan at si Megan, na nagsasabing siya ay isang psychic, ay inutusan ng lahat na maghawak kamay upang makita kung maaari nilang i-channel ang enerhiya ni Melanie. Gayunpaman, naantala sila ng isang RV na halos sumagasa sa kanila. Pumasok si Clover sa gasolinahan at ipinakita ang larawan ni Melanie sa clerk na si Hill. Hindi niya ito nakikilala ngunit nahulaan niyang nawawala ito at ipinaliwanag niya na maraming tao ang nawawala sa Glore Valley. Pagkatapos ay sinabi ni Clover sa kanyang mga kaibigan na sunod na pupuntahan ay ang Glore Valley. Nang gabing iyon, ang grupo ay patuloy na nagmamaneho sa malakas na bagyo. Mahirap makita ang unahan kaya nagsimula silang magtalo kung ano ang gagawin. Biglang pumasok ang kotse sa mas malakas na ulan para lamang lumitaw sa isang malinaw na lugar na tila protektado ng hindi nakikitang pader. Gulat na nanunood ang grupo habang tila papalapit ang bagyo mula sa malayo. Walang sino man ang may signal sa kanilang mga cellphone at mayroong isang nakakatakot na cross sa lupa malapit sa malaking bahay. Inilagay ni Clover ang kanyang kamay sa hangganan sa pagitan ng magkabilang lugar upang maramdaman ang ulan. Bigla niyang napansin ang isang figure sa kalsada at naisip niyang ito ang kapatid niya, kaya sinundan niya ito. Nakita siya ng ex-boyfriend niyang si Max na umalis at nag-alala dahil dumidilim na rin sa malinaw na lugar, kaya inabot niya siya sa ulan para ilahin siya pabalik. Wala na ngayon ang figure sa kalsada. Ang iba sa grupo ay nasa loob at tinitingnan ng bahay. Maraming mga kakaibang bagay tulad ng isang kalendaryo mula 1998, isang malaking hourglass, at mga piko na nakasabit sa dingding. Gumagana pa rin ang kuryente pero hindi ang tubig. Isinulat ni Nina ang kanyang pangalan sa guestbook. Tiningnan niya ang iba pang mga pahina at natuklasan na maraming tao kasama si Melanie ang pumirma gamit ang kanilang mga pangalan ng maraming beses, ngunit sa bawat oras ay lumalala ang sulat kamay. Pagkatapos, ang kasintahan ni Nina na si Eb ay nakahanap ng pisara na may napakaraming poster. Nang simulan niyang tanggalin ang mga business poster, nakakita siya ng isang grupo ng mga poster ng nawawalang tao kasama rin si Melanie. Gayunpaman, wala sa mga poster ang may anumang impormasyon. Nang pumasok si Clover sa loob, nakita niya na ang guestbook ay may pamagat na Glore Valley at sa tingin niya ay nagpapatunay ito na ang figure na nakita niya ay ang kanyang kapatid. Napansin ni Nina na nabaligtad ang hourglass, ngunit sinabi ng lahat na hindi sila ang gumalaw nito. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng ingay kaya dumungaw sila sa bintana at natuklasan nilang nawawala ang kanilang sasakyan. Nagmamadali silang lumabas at nakita ang sasakyan sa ilalim ng ulan na nakabukas ang mga ilaw, ngunit nang subukan nilang lumapit, nagbanta ang sasakyan na sasagasaan sila, kaya nagmamadaling bumalik ang lahat sa loob. Nagpasya sina Megan, Max, at Clover na tingnan ang basement na lumalabas na isang malaking sala. May mga gasgas sa mga bintana at napagtanto ni Max na hindi dapat magkaroon ng mga bintana sa ilalim ng lupa. Nakahanap sila ng telepono at radyo ngunit wala sa kanila ang gumagana. Sa itaas na palapag, nakarinig si Eb ng ingay at pumunta siya upang mag-imbestiga. Biglang namatay ang ilaw at tinawag ni Nina ang pangalan ni Eb ngunit hindi ito sumasagot. Hinanap niya siya at nang buksan niya ang ilaw, nagimbal siya ng matuklasan na pinutol ng slasher si Eb sa kalahati. Sumigaw si Nina at narinig ito ng iba, kaya nagboluntaryo si Max na tingnan siya. Maingat siyang sumilip at nakita ang slasher na nakatitig kay Nina na pinatay gamit ang piko. Habang lumingon ang slasher, nagmamadaling bumaba si Max at sinabihan ng mga babae na magtago. Maya-maya ay bumaba na rin ang slasher at hinampas siya ni Max ng upuan mula sa likod, ngunit hindi man lang siya tinablan. Pagkatapos ay sinubukan ni Max na saksakin siya ng piraso ng upuan, ngunit madali itong nakuha ng slasher at sinaksak ang ulo ni Max sa kanyang mata. Habang ang slasher ay naghahanap ng higit pang mga biktima, maingat na lumipat si Clover sa kabilang silid upang kumuha ng kutsilyo. Sunod, sinira ng slasher ang pinto ng aparador para kaladkarin si Megan palabas. Inihagis siya nito sa pader bago pa ulit-ulit na hinampas ang ulo niya sa lupa para patayin siya. Ginamit ni Clover ang pagkakataon para saksakin ang kanyang likod gamit ang kutsilyo, ngunit muli, hindi naapektuhan ng slasher. Si Clover na desperado ay nagsimulang tumakbo palayo, nakita ang iba pang mga katawan sa kanyang paglabas. Pagdating niya sa kagubatan, natisod siya at bumagsak. Lumitaw ang kakaibang figure sa malapit at sinubukan ni Clover na abutin ito para lamang patayin siya ng slasher gamit ang piko.
Sa sandaling iyon ay bumaliktad ang hourglass at muling lumitaw ang 5 magkakaibigan sa bahay sa oras na nagsimula silang mag-imbestiga. Naaalala nilang lahat na pinatay sila at ang kanilang mga larawan ay kasama na ngayon sa koleksyon ng poster ng mga nawawalang tao. Sinabi ni Megan na nararamdaman niyang may humahawak sa kanila. Nagsimula silang magtalo kung ano ang gagawin ngunit nagambala sila ng mga ilaw na kumikislap at ang pagsara ng pintuan sa harap. Isinara ito ni Eb ngunit bumukas itong muli, kaya inilipat nila ang ilang bagay para harangan ito. Masama ang pakiramdam, umupo si Megan at ipinaliwanag na iba ang gabing ito. Biglang umikot ang kanyang katawan sa nakakatakot na paraan at ang kanyang mga mata ay pumuti habang iniunat ang kanyang ulo para sumigaw. Napakasakit ng ingay kaya kinailangang takpan ng grupo ang kanilang mga tainga at nasira ang mga bumbilya na naging dahilan upang dumilim ang silid. Binuksan ng magkakaibigan ang kanilang mga flashlight sa cellphone at natuklasan na nawala si Megan. Pagkatapos ay nakarinig sila ng bumubulong na boses at sinundan ito upang mahanap si Megan na nakalutang sa harap ng mga poster. Sinimulan niyang ituro ang bawat poster at i-channel ang mga boses ng mga biktima na inuulit ang mga sinabi nila bago sila namatay. Pagkatapos sumigaw muli, sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na huwag silang papasukin bago nabali ang kanyang leeg at bumagsak na patay. Gusto siyang suriin ni Max ngunit pinayuhan siya ni Eb na huwag siyang hawakan kung sakaling ang sumanib ay maaaring magpalit ng katawan. Sunod, may nagsimulang kumatok sa pinto ngunit nang tumingin si Eb sa bintana, wala siyang nakitang tao. Nagpatuloy ang katok at nabigla ang grupo nang marinig ang boses ni Melanie na humihingi ng tulong. Gustong buksan ni Clover ang pinto ngunit pinigilan siya ni Eb nang ipaalala sa kanya ang babala ni Megan. Sumisigaw si Melanie habang mas maraming ingay ang maririnig na nagpapahiwatig na siya ay inaatake, kaya inalis ni Max ang mga bagay na nakaharang sa pinto. Ngayon ay maaaring sumugod si Clover sa labas, ngunit wala siyang nahanap. Sa kabilang bahagi ng kalsada, lumitaw ang isang lumang barong-barong na may mensahe sa pintuan na nang-iinsulto sa Glore Valley. Biglang itinapon ng hindi nakikitang puwersa si Clover sa lupa at nang subukan ni Max na tulungan siya, itinulak siya pabalik sa bahay kasama ang iba pa bago nagsara ang pinto. Bumukas ang barong-barong at kinalagkad ng puwersa si Clover sa lupa para ihulog siya sa pasukan. Sa isang segundo, naisip niyang ligtas siya, ngunit pagkatapos ay hinila siya sa loob at nagsara din ang pintuan. Sa pangunahing bahay, patuloy na sinusubukan ni Max na buksan ang pinto ngunit walang saysay. Nang ang isang ingay ay magpahiwatig na sa wakas ay nabuksan ito ng susi, gusto ni Max na tumakbo palabas ngunit pinigilan siya ni Eb, binanggit na si Clover ay malamang napatay na ngayon at dapat silang tumakbo upang humingi ng tulong. Sumang-ayon si Nina sa kanya, gayunpaman, hindi sila pinansin ni Max at umalis ng bahay. Sa bahay, nakahanap si Clover ng isang grupo ng mga katakot-takot na ulo ng manika at isang matandang babae na gumagamit ng mask upang huminga. Nanunood siya ng balita na nagsasalita tungkol sa isang aksidente sa pagmimina sa Glore Valley. Nabigo si Clover na buksan ang pinto at ang ginang ay nagsimulang lumapit na nagpapaliwanag na ang tanging paraan upang makalabas ay ang makaligtas sa gabi o maging parte nito. Pagkatapos ay inihagis ng babae si Clover sa sahig at pinahinga siya sa pamamagitan ng kanyang mask na nagsasabing dapat siyang magdusa tulad ng isinumpang bayan. Ang mga mata ni Clover ay naging itim at ang matandang babae ay naging abo. Nang makarating si Max sa barong-barong, bumukas ang pinto at pumasok siya sa loob. Tumakbo sina Eb at Nina papunta sa kotse at nagmaneho palabas sa malinaw na lugar. Laking gulat nila nang makita ang isang higanteng nilalang na nakaharang sa daan kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang bumalik. Nakalak ang pinto ni Nina at hindi siya makalabas. Nang lumingon siya, patay na si Eb at sinundan siya ng slasher habang siya ay sumisigaw. Bumalik kay Max, nakita niyang walang laman ang barong-barong. Wala nang signal ang TV at may mga drawing na halimaw ang ilang papel sa isang table. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa itaas, kaya umakyat siya at pumasok sa isang silid na maraming nakakatakot na mga manika at isang tumba-tumba na kusang gumagalaw. Pinigilan niya ito at sinubukang umalis, ngunit muling nagsimula ang ingay at lumitaw ang isang clown na manika sa upuan. Hinawakan ni Max ang clown at sinipa sa pader. Pagkatapos ay nagulat siya sa isang presensya sa likod niya at napagtanto na ito ay si Clover na may suot na maskara. Nilaslas niya siya hanggang sa mamatay bago umalis sa barong-barong para lang banggain siya ng slasher gamit ang kotse ni Eb. Habang siya ay namamatay, ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Sa sandaling iyon, ang hourglass ay bumaliktad muli at ang lahat ay muling lumitaw sa kanilang orihinal na mga lugar. Si Nina ay pumirma sa guest box sa ikatlong pagkakataon at nalalagas ang buhok ni Megan. Sa labas, may lumitaw na water tower. Matapos harangin ng mga kasangkapan ng mga pinto, nagtago ang magkakaibigan sa banyo. Pinuno ni Eb ng tubig sa gripo ang baso at nagulat si Megan dahil hindi ito gumagana sa kanilang unang gabi. Uminom silang lahat habang nakikinig sa kwento ni Clover na ipinagpalagay na ang babae ay isang mangkukulam at iniisip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Pagkatapos ay umubo ng dugo si Eb kaya pinunas niya ang kamay sa shower curtain para itago ito. Gayunpaman, lumala ang kanyang pag-ubo hanggang sa sumabog ang kanyang katawan.
Bumagsak ang dugo at bituka sa mukha ni Nina kaya nagmamadali siyang pumunta sa lababo para maghilamos para lang sumabog din ang katawan niya. Si Clover, Max at Megan ay natataranta at tumakbo pabalik sa bulwagan kung saan umubo rin si Megan. Ang kanyang binti ay sumabog at bumagsak siya bago nagsimulang lumaki ang kanyang tiyan. Pagkatapos ng ilang segundong paglaki, sumabog din ito. Nagawa ni Megan na igalaw ng kaunti ang kanyang katawan bago siya tuluyang mapatay ng isa pang pagsabog. Dahil ayaw niyang mamatay ng ganoon, humingi ng awa si Clover kay Max. Inilagay niya ang mga kamay nito sa kanyang leeg ngunit hindi magawa ni Max na gawin ito at sa huli ay sumabog din. Bumagsak si Clover sa lupa habang nakarinig siya ng ilang sipol at laking gulat niya nang makita si Hill na pumasok sa silid. Sinabi niya na hindi siya mabubuhay sa pamamagitan ng pag-upo lamang at sumabog din siya. Nag-reset ang hourglass at muling nabuhay ang lahat. Habang napansin ni Megan na may tumutubong bagong ngipin sa kanya, ang iba ay naghahanap ng mga pahiwatig sa bahay. Nakahanap si Clover ng isang kahon na may mga medical files at isang grupo ng mga ID na nagpapakitang nagtrabaho si Hill sa hindi mabilang na ospital bilang isang psychiatrist. Mayroon ding isang pahayagan na may artikulo tungkol sa isang sakuna sa minahan sa lugar na nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Pumatay ito ng higit sa 1,000 tao at si Dr. Hill ay ipinadala upang magtrabaho para sa mga nakaligtas. Nilamon ng mundo ang buong bayan na nagpapaliwanag kung bakit walang ibang mga bahay sa paligid at kung bakit may mga bintana ang basement. Ang ibabang palapag na iyon ay dating nasa ibabaw ng lupa. Binuksan ni Nina ang isa sa mga pintuan ng basement at nakakita ng isang nakakatakot na lagusan, kaya't muli niya itong isinara. Pagkatapos ay nakahanap si Max ng ilang lumang VHS tape at pinanood ang mga ito sa TV. Ang una ay isang malaswang pelikula, ngunit ang sumunod ay nagpapakita ng mga eksperimento ni Hill sa clinic. Ang kanyang mga pasyente ay pagod na sa paghihingalo at ang kanilang mga katawan ay nagdurusa mula rito, tulad ng nakakaranas ng pagkalagas ng buhok. Ang isa sa mga pasyente ay namatay habang ang isa naman ay nabaliw at sinimulan niyang kainin ang kanyang kaibigan. Sa huli, nag-transform siya bilang isang Wendigo. Ipinaliwanag ng boses ni Hill na ang pinakamatagal niyang ineksperimento ay tumagal ng 11 gabi. Sa sandaling iyon ay nakipag-usap si Hill sa grupo sa pamamagitan ng radyo na nagpapaliwanag na maaaring umalis ang 4 na tao kung mamatay ang ika-5. Iniisip ni Eb na dapat nila siyang pakinggan ngunit ang iba ay kinilabutan. Inanunsyo ni Megan na may nararamdaman siya at itinuro ang desk drawer kung saan nakahanap si Clover ng mapa. Ipinapakita nito ang isa sa mga klinik na dating pinagtatrabahuhan ni Hill at tinansya ni Clover na nagtatago siya doon, ngunit binanggit ni Eb na walang natitirang mga gusali. Tinawagan niya si Hill sa radyo para sabihin gusto niya itong makita, kaya sinabi ni Hill na naghihintay siya sa kagubatan kasama si Melanie. Si Clover na desperado ay tumakbo palabas ng bahay at hindi pinansin si Max at ang mga babae nang balaan nila siya na maaaring isa itong bitag. Sa kabilang banda, iniisip ni Eb na tama ang ginawa niya dahil mas mabuti isa lang ang mamatay kaysa 5. Naiinis sa kanyang saloobin, sinaksak siya ni Nina sa likod at pinapunta ang iba upang hanapin si Clover. Nang maiwan sila, nagpakita ang slasher upang patayin silang dalawa. Sa kagubatan, aksidenteng natapakan ni Clover ang pangbitag ng oso. Pagkatapos ay hinila ng anino ang mga kadena upang ilahin siya sa kadiliman. Hindi nagtagal ay pumasok din sa kagubatan sina Max at Megan at nakita ang mga labi ng lumubog na bayan. Nakarinig sila ng ilang kakaibang ingay at tumingala sila para lang mahanap ang Wendigo sa isang puno. Agad na nagsimulang tumakbo ang dalawa ngunit natisod si Megan at sumadsad sa salamin na bubong ng isang lumubog na bahay. Nang magsimulang pumutok ang salamin, hinawakan ni Max ang kamay ni Megan at sinimulang ilahin. Gayunpaman, hinawakan siya ng Wendigo sa bukong-bukong at binasag ang salamin kaya pareho silang nahulog sa bahay. Walang nagawa si Max kundi panoorin kung paano kinaladkad si Megan sa kanyang kamatayan. Samantala, nagawang gumapang palabas ng kadiliman si Clover kasabay ng pagkakahanap sa kanya ni Max. Sa sandaling iyon ay lumabas din ang anino at ipinakitang siya si Melanie na nag-transform din bilang isang Wendigo. Inalis ni Max ang pangbitag ng oso sa binti ni Clover at isinara ito sa mukha ni Melanie para mahuli siya. Pagkatapos ay tinulungan niya si Clover na tumakas at nagtago sila sa bukana ng gumuhong minahan. Nagyakap sila at pinag-usapan kung ano ang susunod na mangyayari bago nila narinig ang pagdating ng Wendigo. Muli ay humingi si Clover ng mabilis na kamatayan, kaya gumamit si Max ng isang tipak ng salamin upang laslasin ang kanyang leeg. Matapos mamatay si Clover, uminom si Max sa tumatagas na tubig at lumabas upang salubungin si Melanie habang siya ay sumabog. Isang flashback ang nagpapakita ng araw na umalis si Melanie sa bahay para pumunta sa New York na nagsasabing gusto niya ng mas magandang buhay. Hiniling niya sa kanyang kapatid na sumama, ngunit tumanggi si Clover. Pagkatapos ay naging Wendigo si Melanie dahil bangungot pala ito. Nagising si Clover at natagpuan ng sarili sa bahay kasama ang iba maliban kay Megan. Sa pagkakataong ito ay nasa sala na sila sa halip na sa mga karaniwang lugar. Naramdaman ni Eb na may kakaiba sa kanyang likod at itinaas ang kanyang kamiseta na nagpapakita na ang kanyang katawan ay nagbabago na. Gayunpaman, sinabi ng kanyang mga kaibigan na walang nandoon.
Nang tanungin ni Clover kung ilang gabi na ang nakalipas, sinabi ni Eb na mga 4 na ang nakalipas, ngunit itinuwid siya ni Nina at ipinakita sa kanila ang libro. 13 beses nandoon ang kanyang pirma at ikinumpara ito ni Clover sa iba pang mga panauhin na napansing walang nakagawa ng mas maraming oras. Ibig sabihin, ngayong gabi ang kanilang huling pagkakataon. Nang tumingin sila sa bintana ay natuklasan nilang mas maraming gusali ang lumitaw sa labas. Hindi mahanap ng grupo si Megan at naniniwala si Eb na naging bahagi siya ng gabi tulad ng sinabi ng mangkukulam. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nila maalala ang ilang gabi kaya inilabas niya ang kanyang cellphone na nagpapakitang nagre-record siya sa lahat ng oras. Isang video ang nagpapakita kay Clover na may uod sa kanyang pisngi at ang kanyang mukha ay nahawaan. Sa isa pa, pinatay sila ng isang nakamaskarang multo sa pasilyo. Sa sumunod na isa, natagpuan nila ang boiler room kung saan sinubukan silang salakayin ng Wendigo at sinaksak nila ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng isang clip ni Nina na dumudugo ang mga mata, mayroong isang video ni Hill na sinusuri ang mga katawan. Nang wala na siya, lumabas si Megan sa camera bilang ang tanging nakaligtas sa ika-11 gabi. Sinabi niya na maghahanap siya ng bagay na makakatulong sa kanila at natapos ang video sa kanyang pag-alis ng bahay. Sa sandaling iyon ay nagsimulang umalingaw-ngaw ang ingay sa lugar at dumungaw ang grupo sa bintana upang makita ang lahat ng kanilang mga kaaway na dumarating ng sabay-sabay. Dahil hindi epektibo ang pagtakas, kumuha si Clover ng piko at ibinalita na lalaban siya para iligtas si Megan na nagbigay inspirasyon sa iba na tulungan siya. Umalis sila sa pamamagitan ng lagusan sa basement at nakahanap ng lumubog na bahay na pinasok nila sa pamamagitan ng bintana. May isang Wendigo sa isa pang silid at sinubukan ng grupo na manatiling tahimik, ngunit nahanap pa rin sila ng nilalang at agad na umatake. Nang salakayin nito si Nina sa lupa, sinaksak ni Clover ang kanyang binti gamit ang piko upang makulong ito. Nagsimulang tumakbo ang grupo habang mas maraming Wendigo ang dumarating dahil narinig nila ang lahat ng ingay. Matapos tumakbo sa ilang silid, pumasok ang magkakaibigan sa lagusan ng minahan at tinawid ito hanggang sa makakita sila ng isa pang lumubog na bahay na pinasok nila sa pamamagitan ng pintuan ng garahe. Sa kasamaang palad, lumitaw ang slasher sa salamin na bubong at sinira ito para tumalon. Binato siya ni Max ng mga bagay para gambalain siya na nagpapahintulot kay Clover na umalis ng mag-isa. Sa isang bukas na lugar sa mga minahan, nahanap ni Clover si Melanie na agad na nagpatumba sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Clover na umakyat sa hagdan ngunit hinawakan siya ni Melanie para mahulog siya. Itinaas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng kapayapaan. Gumamit si Clover ng malumanay na mga salita upang subukang ipakita sa kanyang kapatid ang dahilan ngunit walang pakinabang. Pagkatapos ay sinalakay niya si Melanie at pinabagsak siya sa matulis na bagay na pumatay sa kanya. Bago umalis, sinabi ni Clover kay Melanie na mahal niya siya. Samantala, ang iba ay nagtutulungan upang labanan ng slasher gamit ang iba't ibang mga bagay upang pabagsakin siya. Sa sandaling siya ay bumagsak, itinaas ng magkakaibigan ang napakabigat na martilyo at hinampas ang kanyang ulo upang patayin siya. Sa kasamaang palad, narinig nila ang mga Wendigo na paparating at kailangan nilang tumakbo. Bumalik kay Clover, patuloy siyang naghahanap sa mga minahan, huminto lamang upang magtago mula sa isang Wendigo nang masyado itong lumapit. Pagkatapos ay nahanap niya sa wakas ang klinik at sinundan ng pagsigaw ni Megan sa nakalock na silid. Nakatali si Megan sa upuan at ang isang nagwawalang Wendigo ay nakakadena sa dingding sa tabi niya. Hinanap ni Clover ang mga susi sa ibang mga silid hanggang sa makarating siya sa opisina kung saan nakita niya ang kanyang file sa isang desk at mga security camera na nagre-record sa buong lugar. Biglang pumasok si Hill at nilock ang pinto. Habang humihigop ng kanyang kape, ipinaliwanag ni Hill na ginagamit ng Glore Valley ang takot ni Clover bilang isang baterya para gumana ang mga bagay at ang mga halimaw ay isang pagpapakita ng mga takot ni Clover. Nang ibaba niya ang baso, hinintay siya ni Clover na tumalikod at inilipat ito sa ilalim ng tumatagas na kisame. Hindi nagtagal ay uminom si Hill ng mas maraming kape at nauwi sa pagsabog. Ngayon ay maaari nang kunin ni Clover ang mga susi ni Hill at tumakbo para iligtas si Megan. Sa wakas ay nakalaya ang Wendigo mula sa dingding ngunit nagtulungan ng mga babae na itulak ang pinto at isara ito bago sila maabot ng nilalang. Ang parehong kalahati ng grupo ay tumatakbo ng mabilis hanggat maaari habang sinusundan sila ng mga Wendigo. Umakyat ang grupo ni Nina sa hagdan at nakalabas. Gayunpaman, si Clover at Megan ay kinailangang maghukay tulad ni Melanie at lumitaw sa ilalim ng krus. Sinubukan ng mga Wendigo na ilahin sila pabalik, ngunit dumating ang iba sa tamang oras upang tulungan silang makatakas. Ang huling butil ng buhangin ay nahulog sa hourglass gayunpaman sa pagkakataong ito ay hindi ito nag-reset. Nawala ang bagyo sa labas at ang lugar ay bumalik sa normal, kaya sumakay sa kotse ang magkakaibigan upang tuluyang umalis. Maya-maya, may dumating na bagong grupo ng mga tao at maririnig ang pagsipon ni Hill. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.